Meron nga daw isang lalaki, halos mawala na ng pag-asa sa buhay. Wala nang gana. Nakatira siya sa isang madilim, gulo-gulo at madumi, mabahong bahay. Wala na po siyang pamilya. Lagi siyang nega. Lagi niyang sinasabi, malas ang kahirapan niya. Kahirapan ang dahilan kung bakit malungkot ang buhay niya. At hanggang doon na lang siya. Naawa sa kanyang isang wise man. Binigyan siya ng isang flower vase. At ang sabi sa kanya, lagaan mo yung vase na yan sapagkat yan ang babago ng buhay mo. Una, syempre, di siya maniwala. Reluctantly, ito ay inuwi niya. Gusto niya sanang ibenta para mapagkakitahan na lang. Pero nang hinayang siya, inilagay na lamang niya sa isang mesa. Dahil wala namang magawa sa buhay, pinagbastan niya. At nabighanin siya. Naisipan niya, lagyan ng bulaklak. Kumuha siya ng mga wildflowers, nilagay dun sa vase. At mas lalo siyang nabighani sa ganda ng vase. Hanggang sa napansin niya, yung mga sapot sa dingding ng bahay niya, yung madilim na atmosphere ng bahay niya, ay isip niya, hindi bagay ito sa maganda niyang flower vase na may bulaklak na. Inayos niya ang bayan, linisan niya, pinailawan niya. Doon niya na-realize na, maganda pala ang bahay niya. Lilinisin lang talaga. Iilawin lang talaga. Then after that, ang po ninyo, mas naging masipag siya. Naisip niya na mas lalong ayusin ang bahay niya and later on, ang inayos na niya yung buhay niya. Realize niya, maganda pa rin pala ang buhay sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa kaniyang pamilya. Brothers and sisters, I'd like to think na yung face na yon, it symbolizes love in our lives. Kaya, wag nating aalisin ang pag-ibig sa ating buhay. Sabi nga ni Father Kurt, isipin natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. At kung idudugtong ko nga, kung tayo mahirapan man sa paggawa ng mga bagay-bagay, isipin natin, mahalaga ba? At ano ba ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa? Kung mahalaga, sapagkat mahal natin ang dahilan, mahirap man, patuloy tayong gagawa.